Bilang guidance counselor ng fourth year high school students, aaminin po namin sa inyo na ang mga binibigyan namin ng atensyon ay yung mga nasa section 1. Dahil sila po yung mga pinapadala namin sa mga contest sa labas. At ang binabantayan naman po namin ay ang mga estudyante sa lowest section dahil sila po ang maaaring magdulot ng kaguluhan. Kaya po madalas, taken for granted sila. Silang mga nasa middle section dahil ang akala lang po namin ay takot sila at ang gusto lang nila ay makapagtapos ng pag-aaral. Hindi po namin akalain na meron din po silang mga problema. Ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo, ang isa po sa mga estudyante at kaibigan ninyo na kasama sa nangyari ay nagkaroon ng komplikasyon. Pero bago natin pag-usapan yan, naririto po ang kanyang lola para sabihin sa inyo ang huli niyang kahilingan. Lola Esther? Banana Q. Kuha po kayo. Masarap po ito. Special ho ito. Ito naman po may langka. Naku, tikman niyo, masarap yan. Ay, ikaw, iho. Oh, kuha ka pa, iho. Huwag ka na mahiya. Oh, ito, iha. Para wag kang antukin. Ito, masarap to. Palagay lang po. Ako po ang lola at ang nag-iisang kamag-anak ni Joyce. Pasensya na po kayo dun sa kaunting nakayanan ko. Palagi lang po kasing sinasabi sa akin ni Joyce na gusto daw po niya na dalawin kami ng mga kaibigan niya. At makatikim daw po ng banana Q. Alam niyo po, nung unang dumating sa poder ko si Joyce, napakalungkot po niyang bata. Napatay po kasi yung mga magulang niya doon sa probinsya namin sa Mindanao. Ay, sino sa inyo nagbigay ng tela na pinatahin namin sa prom? Kasi alam nyo, yung makatanggap si Joyce ng isang bagay na mula sa isang taong pinakapaborito niya sa mga kaibigan niya, yun na yung pinakamasaya niyang araw. Yun lang naman yung dinadasal ko noon pa. Lagi kong dinadasal na sana minsan magkaroon siya ng masayang araw. Kahit sandali lang. Kaya wala naman po akong sisisihin Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Marami pong salamat, lalo na doon sa mga taong pinasaya si Joyce ng kahit sandali man lang. Marami pong salamat.